Soon, mag-i-issue po tayo ng official statement regarding po sa trademark infringement na nangyayari kay Melony. Gusto ko lang pong i-address ang post na ito. So, kayo na lang po yung bahalang magbasa. Ayan, bibigyan ko kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Una po sa lahat, wala po akong pakialam sa kahit na anong melon dito. Pero let's talk about terminologies. So, meron po kaming trademark sa Melony. Sa class 5 po siya, dietary supplement. Meaning po, hindi mo pwedeng gamitin ang Melony sa kahit na anong product, packaging, brand name. Lahat na po yun. Sa lahat ng gustong magnegosyo, ito yung first step na lagi nyong gagawin. I-secure ninyo yung brand name at product name ninyo. Number 2 na nakita ko dito sa post. Sinabi mo pa, mga Bisaya walang originality, na isang malaking diskriminasyon. I never said that. I'm willing to give 10 million pesos sa magsasabi na dinidiscriminate ko ang mga Bisaya. Dahil alam nyo po na Bisaya ang partner ko, si Luigi Mcipiano. Nag-aaral nga ako mag-Bisaya para ganahan ko, kasabot ko. Higit sa lahat, search nyo muna kung ano yung kahulugan ng salitang Melony. At hindi ko daw pag-aari yung mga plantasyon. So yan nga daw, meron daw siya nakikitang mga brand na gumagamit ng terms. And then ito yung pinakita niya. Ayang, isang brand na made in Thailand, no comment. Ma'am, brand ko po ito. This is my company in Thailand. Business partnership po siya. Tapos nilagyan niya pa ng another brand. Kung OG user ka ng Thai Beauty Shop, alam mo na pinost ko na to dati, itong brand na to. Ito po yung page namin noon at kinasuhan namin yan. Nanalo po kami. Magkano? 10 million baht. That's 17 million pesos. Tapos yung brand ko, pinost niya rin to. Her so-called term brand na many months daw pinag-isipan. 2 years na po yan sa market, magti 3 years na po. Ayang to SY Glow, walang originality. Because of this word, the Melony. So, ito po yung nag-post, si Ma'am Renita. Grabe ito yung na-appreciate ko sa mga followers ko since 2020 na nag-start ako dito sa TikTok. We always make sure na lahat ng content ko ay may matututunan kayo. So, una sa lahat, don't jump into conclusions. Please research kasi baka mamaya mapahamak po kayo sa mga pinupost po ninyo. Kaya ko lang naman nilalaban yan kasi nga po wala po kaming mga endorser. Ang naghirap sa product po na yan ay ang mga buyers. And it's not easy for me na makita na sinisiraan ito. Ginagawa ng kung ano-anong kwento. I have a company in Thailand. We have a company here in the Philippines. And that's just business. Pero nilagay namin yung puso namin sa negosyong ito. At ilalaban ko to, mapa-Thailand man o sa Pilipinas. Dili ko mahadlok sa imo. Laban.